Kung kalahati lang ng ugali mo ang meron si Wuking, hindi ko siya itataboy. Bakit ninyo ako pinagkanulo? Ikaw ang aking asawa mula pa sa uniforme hanggang sa kasal. At ikaw ang aking pinakamagaling na katulong na aking pinalaki. Bakit ninyo ako pinagkakaisahan para dayain ako? Sige na. Umuwi ka na. Baka pag-initan ka niya ulit. Huwag kang mag-alala kapag na-transfer ko na lahat ng shares ng kanyang grupo. Sa pangalan ko, sa oras na yon, hindi lang tayo makakapagsama ng hayagan. Pati si Wuking mismo. Gagawin kong siya ay mawala ng dangal. Hintayin ko na lang maging emaresyang ako. Ganun pala, hindi lang nila ako nilalansi. Ginagamit pa nila ang posisyon para agawin ang kumpanya ko. Yang Hao, Linkir. Kung kayo na mismo ang gumawa ng bitag para sa akin, kung hindi ako sasabak, hindi ba sayang ang inyong paghahanda? Mahal. Tara na. Pasok. Wudong, angkap ninyo. Masarap talaga maging bata, kahit anong suot ayos lang. Salamat, Wudong. Pero nasa opisina tayo. Ang mga nakakakilala sa iyo ay alam na sekretarya kita. Pero kung makita ka ng mga kliyente, baka isipin nila. Galing ako sa nightclub para mag-alaga sa kanila. Pasensya na, Wudong, papalitan ko na. Wag na. Desisyon ito ng board. Ikaw ang bahala sa proyekto sa West City. Magka-travel ako. Ayaw mo. Hindi po. Lumabas ka na. Pasensya na, mahal. Hindi pa rin nakayanan ng nanay mo. Ngayon, pinalipat ko si Linkir palayo sa Jiangsheng. Sa palagay mo, babalik kaya sa atin ang tatay mo? Gusto pa rin ng nanay na bigyan ng pagkakataon ang tatay mo. Gusto kong mabigyan ka ng kumpletong pamilya. Mahal, gising ka pa pala. Bago pinalisan mo sa akin ang ng rice. Sobrang abala talaga, lahat ng bagay kailangan kong asikasuhin. Mahal. Kaya matulog ka na, huwag mo akong hintayin. Honey, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano yon? Mahal, saglit lang, may tawag. Hello. Anak, binigyan ko na sila ng pagkakataon. Pupunta na ako dyan ah. May emergency sa opisina ng asawa ko, kailangan kong pumunta ngayon. Maaga kang matulog, bukas na lang natin pag-usapan ang iba. Siya mismo ang ayaw. Gusto kong ibagsak siya mula sa langit. Patungo sa impyerno. MS Wu, hindi sapat ang mga dokumentong ito para patunayan na nagloko ang asawa mo. At buntis ka pa naman ngayon. Mahirap ang proseso ng diborsyo, lalo na may parte siya sa shares ng kumpanya. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mong makakuha ng solidong ebidensya ng pagloloko ng asawa mo. Halimbawa, audio o video recording. CJ, Pero, pagdating sa shares ng kumpanya, baka mas mahirap. okay lang basta't maabot ko ang gusto ko. Hindi mahirap ang lahat ng bagay kung para sa layunin. Mahal. Para sa iyo ang bulaklak. Sunflower. Ano nung problema sa sunflower? Paborito kong bulaklak. Maryang, ikaw ang aking araw. Mahal kita, Heart. Sabi ni Maryang, ako ang kanyang araw. Hayaan mo silang magbigay ng aliw sa kanya. Maryang, ilagay mo yan sa tabi ng kama ha. Anong nangyayari, mahal?
Wala, ang ganda ng sunflower. Ilalagay ko na to sa tabi ng kama natin. Sa tabi ng kama. Sunflower, bulaklak ng araw. Hindi ko lang alam kung gaano katagal mamumulaklak. Ang iyong bulaklak ng araw kung walang pera. How, Jay? Nalagay na ba ang sunflower sa tabi ng kama mo? Dumating na ang bagong uniform ko. Bukas gabi pumunta ka sa West City. Ipapakita ko sa'yo. Ano ba talaga ang password ng phone? Mahal. Anong ginagawa mo? Masarap yung noodles na in-order mo dati. Hindi ko mahanap ang number. Birthday mo palagi ang password. Yung kinainan natin dalawa noong nakaraang 2 linggo. Mahal, pumasok ka muna sa kwarto at magpahinga. Mag-order ako ng delivery at ipapadala sa'yo. CJ, Okay na, huwag kang mag-alala. Hindi lalampas ng 3 araw. Papabalikin kita sa opisina mula sa project team. honey, inalis ko na si Linkir sa opisina. Pero araw-araw, nagkikita pa rin kayo. Kahit magkalayo ang inyong mga lungsod. Kung ganoon kayo ka hindi mapaghiwalay, paano ako hindi magbibigay ng gusto mo? Bukas, ibabalik ko si Linkir. At may handa akong espesyal na regalo para sa inyong dalawa. Sana magustuhan ninyo. Kuya How, binigyan ako ni Wudong ng pabango. Daw ay para sa pagod ko sa biyahe. Talaga? Mabuti naman at may utang na loob. Pero ang pabango, sunflower ang amoy. Baka may napansin na siya. Huwag mo na akong i-text kapag nasa bahay ako. Sabihin mong nag-aalala, pag-uwi mo, nakalimutan mo na ako. Silly, hindi kita malilimutan. Ang sama mo naman. Gusto mo pa ng mas masama? Natatakot ako. Honey, lalabas ka ba mamaya? Hindi. Salamat sa'yo, may bagong kontrata ako kahapon. Magpapahinga ako ngayong araw. Congratulations. Nasa maintenance ang coats ko. Gamitin ko muna ang sayo. CJ, ingat ka. Matagal ko nang tiniis ito. Oras na para mahuli ang isda. Honey, may nakalimutan ka ba? Bakit ka nandito? Kuya How, nanaginip ako kagabi. Iniwan mo ako. Natakot ako. Kaya aga-aga, nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Nakita kong umalis si Wudong gamit ang coats mo. Kaya umakyat ako. Huwag kang magulo. Umuwi ka muna. Kuya How, miss na miss kita talaga. Pabayaan mo naman akong maging makulit minsan. Tara sa kwarto.
Ganoon ba kagutom? Mamaya, wala nang matitirang buhay sa inyo. Wala sila. Nasaan sila? Baka nasa kwarto. Wala rin sa kwarto. Baka nasa banyo. Honey! Honey, bakit ka bumalik? Bumalik ako para kumuha ng gamit. Mahal, bakit ka ganyan kabahala? Hindi kaya pag alis ko. May itinatago ka na agad na babae dito sa bahay? Mahal, tingnan mo. Paano naman? Ikaw lang ang mahal ko. Talaga? Siyempre naman. Hindi kita lolokohin. Mahal. Ano pa ba ang kailangan mo? Ang bilis mo namang bumalik. Mahal. Mahal, sabi ko na nga ba walang tao sa bahay natin. Mahal, hindi kaya pagod ka masyado nitong mga nakaraang araw? Biro lang naman yan. Umuulan na sa labas, kukuha lang ako ng jacket. Ah, ganun pala. Mahal, hindi ba't ito yung pinagpagawan mo lang noong nakaraang buwan? Pero medyo madumi na kasi ngayon. Mahal, itapon mo na lang mamaya, ha? Bakit mo suot ang damit ng asawa ko? Dahil damit ito ni Wudong, kaya ko isinuot. Nakasuot ng kanyang pajama at nakikipagtalik sa kanyang asawa sa kanyang kama. Hindi ba mas nakakasabik yun? Ano ang tunog yun? Parang bumalik na siya. Ano nang gagawin natin? Magtago tayo, bilis. Dito. Delikado masyado. Sa balkonahe. Mahal, huwag kang mag-alala, itatapon ko na mamaya yan. Mahal, ayaw ko nang pumasok sa opisina. Bakit naman? Nakakainis na kasi araw-araw, puro matatanda ang kaharap. Mahal, kailan mo ba kaya ako tulungan sa lahat? Mahal, ibig mong sabihin, ibibigay mo lahat ng shares. Huwag na lang. Bago pa lang kasi ang kumpanya mo, wala ka pang oras. Mahal. Sandali. Paalisin mo muna siya. Hindi ko na kaya. Okay lang ako. May oras naman akong mag-manage ng grupo. Stable na ang negosyo ng bagong kumpanya. Mahal, nag-aalala lang ako, baka mapagod ka. Paano kaya kung ibigay na lang natin ang shares ng bagong kumpanya kay Lao Liu? Si Lao Liu empleyado lang, hindi naman siya magiging seryoso. Mahal, noong nakaraang linggo sa shareholders meeting, lumapit sa akin si Lao Liu. Marami na siyang karanasan sa international trade. Gusto niyang bilhin ang shares ng bagong kumpanya. Pero hindi ako pumayag. Kasi itong kumpanya, asawa ko ang nagtayo para sa akin. Ibigay na lang natin ang shares kay Lao Liu. Para may oras akong tulungan ka sa pag-manage ng kumpanya, di ba? Basta makontrol natin ang Wu Group. Okay lang mawala ang overseas trade. Sige, hintayin kong matapos mo ang papeles ng trading company.
CJ, Anong ina yun? mahal, sabi mo umuulan kanina. Baka malakas na ulan. Mahal, gusto ko ng noodles. CJ, lulutuan kita. Ang pinakamalupit na paraan ng pagpatay sa biktima. Hindi agad-agad, kundi hayaan siyang maramdaman ang paghihinalo. Secretary Lin, malakas na ulan. Maghang ka lang dyan sa labas. Mahal, kape mo. Ilagay mo dyan. Mahal, sabi mo dati, kapag uminom ng kape bago matulog, hindi makakatulog. Bakit ka pa? Mahal, alam kong nag-aalala ka, pero gusto ko talaga ngayon. Nakabitin si Kier sa bintana ng isang araw. Kung hindi ako matutulog ngayong gabi, si Kier. Mahal, magpahinga ka. Titingnan ko. Mahal, wala lang, nabasag ang flower pot sa labas. Bukas ko na papagawa. CJ, Maliligo muna ako. Wooking, kasalanan mo ito. Kung may mangyari kay Kier, hindi kita patatawarin. How, Gedge? Kumusta ka? May sakit ako. Nung tumawag ka, agad akong dumating. Kasalanan ni Wooking na matandang babae, kung hindi dahil sa kanya. Hindi ako mabibitin sa labas at mababasa ng ulan buong gabi. Anong nangyari kagabi? Hindi mo ba nakikita? Nakabitin ako sa labas buong araw. Namamanhid na braso ko. Kung walang puno, nahulog na sana ako. Kier, alam kong mahal mo ako. Pero pwede bang huwag kang ang magdrama? Kung nalaman niya ang nangyari kahapon, tapos na tayo. How, Gedge? Pasensya na. Alam ko mali ako. Sige na. Magpahinga ka muna. Pupunta muna ako sa opisina. How, Jay? Huwag kang umalis. How, Jay? Samahan mo naman ako. Pangako. Hindi na maulit ang mga nangyari kahapon. Naawa lang ako sa'yo. Hindi ka naman karapat-dapat sa ganyan. Ikaw, abala sa trabaho at sa bahay. Siya naman. Hindi ka na nga inintindi. Parang magnanakaw pa ang tingin sa'yo. Alam mo naman kung paano kanya tinrato nitong mga nakaraang taon. Mas magaling ka naman. Pero maliit na kumpanya lang ang ibinigay sa'yo. Wooking, hindi mo ba ako gusto? Dati, asawa lang ako na pumasok sa pamilya nyo, pero ngayon iba na. Kapag nakuha ko na lahat ng shares ng grupo mo, ikaw, hintayin mong itulak kita sa impyerno. How, Jay? Wooking, lahat ng sayo, sa akin din mapupunta. Tuloy po. MSU, huwag kang mag-alala, normal ang NT value. Pero, hindi pa stable ang unang 3 buwan. Kailangan mong magpahinga, kahit gaano ka kabusi sa trabaho. sige, alam ko na. Salamat, Dok. Wooking. Obstetrics. Bantis kaya siya? Hindi pwede. Hindi pwede itong bata. Kung hindi, maawa si Hauje. Lin, sana magustuhan mo ang regalo ko. Hauje.
5 taon na kayong kasal ni Wudong. Bakit wala pa kayong anak? Gusto mo bang magkaanak tayo? Ang kulit mo. Siyempre gusto kong magkaanak sa'yo. Pero, kahit magkaanak ako sa'yo, kabit pa rin ako, walang karapatan. Naiinis ka na ba? Hindi naman ako naiinis kasama si Haoje. Iniisip ko lang, paano kung mabuntis si Wudong? Iwan mo na ba ako? Tangang-tanga na pag-usapan na natin to. Kapag nakuha ko na lahat ng shares ng Wu Group, maghihiwalay kami. Tapos pakakasalan kita, mag-aanak tayo ng marami. Ang kulit mo. Ano to? Share transfer agreement. Mabuti, permado na ni Yang Hao. Simula ngayon, lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Wala na akong anumang ari-arian na may kaugnayan sa aming pamilya Wu. Paano mo nagawa iyon? Tama, bilhin ang shares ni Yang Hao. Si Boss Yang. Siya. Pumayag kaya siya? Siyempre, hindi papayag si Yang Hao dahil iyon ang tanging ari-arian sa pangalan niya, pero alam ko nang gusto ang pagkatao ni Yang Hao. Sa mahabang panahon, nagmamadali siyang patunayan ang sarili sa harap ko. Dapat alam niya na mataas ang halaga ng pagbili ng kumpanya. Tiyak na papayag siya. Sage, Wudong, huwag kang mag-alala pagkatapos ng shareholder meeting. Tiyak na sasabihin ko kay Boss Yang. Kapag natapos na, hahayaan kitang talagang mamahala sa trading company. Sage, Noong nakaraang linggo sa shareholder meeting, pribadong lumapit sa akin si Old Blue. Gusto niyang bilhin ang shares ng bagong kumpanya. Kung ganoon, ibenta na lang natin ang shares kay Old Blue. Para may oras ako na tulungan kang pamahalaan ng kumpanya, di ba? ganun pala. Sige, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang notaryo ng ari-arian. CJ, Yang Hao, dahil wala nang kinalaman ang aming ari-arian. Ang susunod, magsisimula na ang ikalawang round ng laro natin. Bakit hindi pa siya dumadating? Nga, ang tagal nating naghintay. Nandiyan na. Kier. Mapa, bakit kayo nandito? Si Linwi kasing gago. Natalo siya sa sugal kasama ang asawa niya. Pinapunta kaming matanda sa construction site para magtrabaho, para bayaran ang utang niya. Ganito na kami katanda. Sinong construction site ang kukuha sa amin? At saka, ilang araw na kaming, 3 hanggang 4 na araw na kaming hindi kumakain at umiinom. Sino pa ba ang lalapitan namin kundi ikaw? Dito na kami titira sa iyo. Hindi pwede, Mapa. Akala nyo ba nag-enjoy ako dito sa syudad? Upa lang ako ng 20 metro kwadradong bahay. Saan ko kayo ilalagay? Sino pa ba ang lalapitan namin kundi ikaw? Ikaw talaga, walang utang na loob. Sayang lang ang pagpapalaki namin sa inyo. Ayaw sa amin ng kuya mo. Ay naku, hindi na ako mabubuhay, Ma. Ma, nakakahiya ka naman. Tumayo ka nga. Tumayo ka na. Ayaw sa amin ng kuya mo. Ayaw mo rin sa amin. Anong kahihiyan? Hindi mo na nga pinapansin ang magulang mo. Ano ba ang nagsasabi mo? Nga, sasabihin mo, alagaan mo ba kami o hindi? Sige na. Ayusin ko na lang ang tirahan ninyo. Sige na. Ma, tumayo ka na. Hoy, nanay, ako ito. Abala kasi ang trabaho sa kumpanya. Wala akong oras para bisitahin kayo. May bagong subdivision na nabuksan, bumili ako ng unit. Isasama ko kayo para tumira dito. Sige, bukas na lang. Abangan ang susunod na kabanata. How, sa opisina tayo. Huwag ka mag-ingay. Huwag ka na umuwi mamaya. Dumating ang magulang ko. Maliit ang unit ko, hindi ka siya. Tumira tayo sa hotel mamaya. Sige na. Kailan dumating ang magulang mo? Bakit hindi mo agad sinabi? Para naayos ko. Ayoko kasing maabala ka, kahit hindi maginhawa sa hotel. Pero, nag-book ako ng Love Hotel. Bumili si Booking ng bahay noong nakaraang buwan. Pwede na lang doon tumira ang magulang mo. Kaysa palagi sa Love Hotel. Baka maubos ka sa kakalambing niyan. Pero bahay yon ni Boss Wu. Pwede kaya doon tumira ang magulang ko. Paano kung malaman niya? Huwag kang mag-alala. Pang-invest lang niya yon.
Hindi siya pupunta doon. Ang bait mo talaga, How. Tara na, ma, pa. Tita, Dito na kayo tumira. Ang laki at ganda pala ng bahay na ito. Salama. okay ba? Kasi siya. Ang laki. Ayos, may wing pa. Mabait ka talaga, Kier. Pinatira mo kami sa malaking bahay. Tingnan mo ang sopa. Ang ganda, upo na kayo. Ma, pa, dito na kayo tumira. Salamat sa boyfriend kong siyang How. Xiao Yang, kahit first time nating magkita. Sang-ayon kami sa'yo. Pero, pinalaki naming mahal ang anak naming to. Dapat mong alagaan siya. Huwag kayong mag-alala, tita. Aalagaan ko si Kier. Mabuti naman. Pero, may patakaran kami. Kung pakakasalan mo ang anak namin, hindi sapat ang isang bahay lang. Yung pamangkin ko, noong ikinasal. Pero 30,000 piso ang hinihingi para sa dote. Tatay, huwag na kayong magsalita. Bakit hindi ito pwedeng pag-usapan? Kailangan pag-usapan ng maaga ang tungkol sa dote. Paano kung lokohin ka lang sa damdamin? Tito, huwag kayong mag-alala, kahit 30,000 piso pa yan. Kahit 3 milyon, kaya kong ibigay. 3 milyon. Sino ba naman ang hindi magbibigay dahil mahal ko si Kier? Nanay, tatay, dito na tayo. Ang ganda at maliwanag. Tara na, pasok na tayo. Wuking, sa wakas naman, nagkaroon ka ng konsensya. Alam mong mahirap naming pinalaki si Cao Hao. Ngayon, isasama mo na kami sa lungsod para mag-enjoy. Nanay, noon kasi sobrang busy ako sa trabaho, wala akong oras. Sa ngayon, aalagaan ko kayong mabuti. Sige, yan ang dapat. Tara na. Yang Hao, Linkir. Narito na ang malaking regalo ninyo. Nandito na tayo, pasok na tayo. Ang ganda. Sino kayo? Bakit kayo nandito sa bahay namin? Kayo naman, sino kayo? Wuking, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong isasama mo kami para mag-enjoy? Bakit may ibang tao dito sa bahay? Nanay, tatay, hindi ko rin alam ang nangyayari. Huwag muna kayong mag-alala, alamin ko muna. Ano bang alamin mo? Ito ang bahay na binili para sa amin ng manugang at anak ko. Wuking, ano ba ito? Ano ang nangyayari? Nanay, tatay, ako talaga ang bumili ng bahay na ito para sa inyo. Pero kung bakit sila nandito? Talagang hindi ko alam. Nanay, tatay, Ikaw, ano ba? Anak, manugang, may magnanakaw sa bahay. Palayasin niyo sila agad. Manugang, mahal, hindi yan ang iniisip mo, pakinggan mo muna ako. kailangan pa bang magpaliwanag? Si Linkir ang anak ko. Si Yang Hao ang manugang ko. Tatay, huwag na kayong magsalita. Bakit hindi pwedeng pag-usapan? Ito ang bahay na binili para sa akin ng manugang ko. Kayong mga di kilala. Ano ang ginagawa ninyo dito? Yang Hao, totoo ba ang sinasabi niya? Mahal ko, Walang hiya ka. May babae ka pala sa labas. tatay, huwag mo akong tawagin tatay. Sino ka ba? Hinahamon mo ang manugang ko. Hinahamon mo ang manugang ko. Subukan mong hawakan ako. Tatay, huwag maging mainit ang ulo. Medyo komplikado ito. Anong komplikado? Palayasin mo sila, tapos ang problema. Nanay, tatay, nakita niyo na. Nang babae si Yang Hao. Hindi lang ng babae. Dinala pa niya ang mga magulang nito dito sa bahay. Ikaw, Mahal, hindi ganoon ang nangyari. Umalis ka. Yang Hao, talaga namang. Walang utang na loob. Sayang ang pagpapalaki sa'yo. Anak, nagtago ka pa ng kabit dito. Santukin kita. Wag, Tumigil ka. ikaw, walang hiya ka. Suntukin kita. Suntukin kita. Aray, tumigil ka. Tumigil ka.
Tumigil ka. Santukin kita. May asawa pala ang niligawan mo. Ginago mo ako. Niloko mo ako sa peking bahay. Bahay namin ito. Kayong dalawang walang hiya. Lumayas kayo. Lumayas. Nauna kami dito. Sa amin ang bahay na ito. Yang Hao, ikaw na ang magpaliwanag. Mahal, nagkakamali ka talaga. Hindi ganoon ang nangyari. Ginoong Wu, tumahimik ka. Sino ang nag-utos sa'yo na magsalita? Mahal. Dahil abala ka palagi, si Kier. Lumapit sa akin si Secretary Lin, bigla raw darating ang mga magulang niya. Kaya humingi siya ng tulong para sa matutuluyan. Nagkakamali lang kami. Si Yang Hao ang manugang namin. Kaya nagkagulo lang. Hoy, ikaw. Anong balak mo? Abit ng iba ang anak mo ngayon. Kung talagang mag-away tayo, makukuha pa ba natin ang 3 milyong dowry? Nagkagulo lang. Mahal, bakit hindi mo sinabi? Dadalhin mo pala dito ang mga magulang mo. Dapat sinabi mo sa akin ng maaga para makapaghanda ako. Anong sasabihin? Pumunta kami ng katay mo sa lungsod para mag-enjoy. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Nanay, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Bahala ka sa gusto mong sabihin. Gayon din, palayasin ninyo ang buong pamilyang ito. Kung hindi, tingnan natin kung kilala pa kita bilang anak mo. Ikaw. 3 milyong dowry. Umalis ka na. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Umalis. Umalis. Hoy, mahal. Nanay, tatay, tahimik na ngayon. Dito na kayo tumira ng matiwasay. Sige. Mahal, hindi ka pumunta sa opisina ngayon? Pumirma ka. Ano-ano ang ibig mong sabihin? Ang nangyari sa akin at ni Secretary Lin. Hindi ba naipaliwanag ko na sa'yo? Maliwanag na yon ay isang pagkakamali lamang. Yang Hao, hanggang ngayon gusto mo pa ring magkunwari. Sa harap ng mga magulang mo, pinanatili ko ang iyong dignidad. Ngunit hindi ibig sabihin na naniniwala ako sa lahat, Yang Hao. Gusto mo pa bang magdahilan ngayon? Hindi. Tiyak na Photoshop ito, hindi ito totoo, mahal. Tiyak na ito ay isang taong ayaw sa akin. Sadyang nagplano upang sirain ako. In-edit ang mga larawan bago ipadala sa iyo. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang mga larawang ito ay personal kong kinunan? Pumirma ka na, baka mapanatili ko pa ang iyong dignidad. Hindi ako pipirma. Mahal, ako ang nagkamali. Sandali lang akong hindi nakapagpigil sa tukso, mahal, nagkamali ako. Kasalanan ni Linker, siya ang humikayat sa akin. Ngunit mahal, maniwala ka sa akin. Ang nahikayat niya ay ang aking katawan lamang. Ngunit ang aking isip ay hindi nagsisilbi. Mahal, patawarin mo ako, hindi ako magdiborsyo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sumpa ko. Hindi na ako muling makikipag-ugnayan kay Linker. Talaga. Walang pag-uusapan ang diborsyo. Kung hindi ka pipirma, marami akong paraan upang pirmahan mo. Talagang ganoon ka ba kalupit? Para sa isang lalaking tulad mo, kailangan ko pa bang maging maawain? Bukin, huwag kang magpakalabis. Akala ko sa nakaraniwang nagkakamali ang lahat ng lalaki sa mundo. Bukod dito, ang aking isip ay hindi nagsisilbi. Ikaw pa rin ang taong mahal ko. Bakit mo kailangang maging ganoon kalupit? Yang Hao, bakit ngayon ko lang nalaman na ang pagiging nakakadiri ay ginawa mo ng ganap na ganap? Sa bawat tingin ko sa iyo ngayon, nakakadiri. Mga tao, ihatid ninyo ang taong ito. Huwag nang muling tumapak sa aking bahay. Bitiw mo ako. Bitiwan mo ako. Wuking, hintayin mo lang ako. Hindi kita palalampasin. Tingnan mo, ang bait-bait ni Wudong sa kanya. Tapos nanggugulo pa siya sa asawa ni Wudong. Walang hiya. Totoo.
Araw-araw, parang babaeng malandi ang suot. Bukod sa asawa ni Wudong, marami pang ibang lalaki siguro ang nakasiping niya. Mga dalaga ngayon, gusto lang ibenta ang katawan. Para sa pera. Kaya ngayon, ganyan ang nangyari sa kanya. Karapat dapat lang sa kanya yan. Linkir, umalis ka na ngayon. Wuking, isang araw. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sige, hintayin ko yan. Ngayong tapos na ang usapin ni Linkir at Yang Hao. Ayos na iyon. Ang susunod, hayaan na nating mag-away sila. Manangko, Bakit? nauwi ka na rin. Kailan ka dumating sa Jiangcheng? Kanina lang. Bigyan mo nga ako ng pera. Akain ako sa labas. Natanggal lang ako sa trabaho. Wala akong pera. Huwag kang magsinungaling. Bigyan mo ako ng pera, o kung hindi, papuntahin ko uli si nanay at tatay dito para maningil sa'yo. Ano nang ulit? Ikaw pala ang nag-utos sa kanila na puntahan ako. Ako? Ano ngayon? Bakit mo sila pinapunta sa akin? Alam mo ba, dahil sa pagpunta nila sa akin, nawalan ako ng trabaho, pati yung sugar daddy ko nawala. Ikaw kasi, ang liit ng pinapadala mo sa amin. Kulang pa yun sa isang pustahan ko. Kung hindi binigyan ako ni Miss Wu ng pera para bayaran ang utang ko sa sugal, malamang bugbog na ako ngayon. Miss Wu. Si Wuking ba? Akala mo ba, magkakilala kami? Ang bait ni Miss Wu. Hindi katulad mo. Ay, ganun pala. Planado pala lahat ito ni Wuking. Hintayin mo lang ako. Ano? Sinadya niya lahat to? Sabi mismo ng kuya ko, totoo yun. How, may gagawin lang ako. Usap tayo mamaya. Akala ko ba? Ikaw ang direktor ng palabas na ito. Pati yung pagpapaalis sa akin sa trading company. Isa rin itong palabas na inayos mo. Wuking. Hindi ko sinasadya. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ikaw ang pamilya ni Wuking. Nagpalaglag na siya. Bilang asawa, paano ka naging pabaya? Hindi mo lang siya pinayagang magpatingin mag-isa, nagkadisgasya pa. Buntis pala ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano ka naging asawa. Sige, magpahinga kang mabuti. Ito ang mga dapat tandaan. Mahal, Mahal ko. mahal. Nawala ang anak natin. Kasalanan ko itong lahat, hindi ko naingatan ang anak natin. Pero bata pa tayo. Kapag gumaling ka na, magkakaroon din tayo ng sariling anak. Kuya Hao, Linkir, bakit ka nandito? Ayaw kitang makita, umalis ka. Mahal, huwag kang matakot, nandito ako. Mahal. Dahil sa kanya kaya nawala ang anak natin. wala akong ginawa. Hindi kita nasagi noon. Ikaw ang nahulog. Linkir, hanggang ngayon. Nagdadahilan ka pa rin. Baliw, sinaktan mo ang anak ko. Hindi ko siya nasagi. Siya ang nahulog. Nagdadahilan ka pa rin. Pag-uusapan natin ito mamaya, umalis ka. Mahal. Mahal na mahal kita. Nagpadala lang ako sa init ng ulo. Kaya ko sinabing maghiwalay tayo. Hindi mo ako magagalit, di ba? Mahal, bakit kita magagalit? Kasalanan ko, hindi ako naging maalaga.
Ngayon ko lang nalaman na buntis ka pala. Mahal, huwag kang mag-alala, magpagaling ka. Sa'yo lang ako magiging tapat. CJ. Mahal, gusto kong uminom ng tubig. Kukuha ako. Yang Hao, ito na ang huli ngayon. Maghanda ka ng bumaba sa impyerno. Ginang Wu. Kakakalabas mo lang sa ospital. Dapat magpahinga ka talaga. Kung may kailangan ka, tumawag ka na lang. Hindi mo kailangang pumunta dito. Lumabas sa ospital. Mabuti naman ang pakiramdam ko. Hindi ba't nag-miscarriage ka? Pick ba yon? MS Wu. Seryoso ka bang gagawin mo to? Kailangan mo lang maghanda ng blood bag para sa akin pagdating sa lakas. Ako ang bahala. Ang pangakong 2 milyon, makukuha mo sa loob ng 3 minuto. Salamat. Wiking. Hindi. Hindi ako. Ganun pala. Kahit na nangaliwa si Yang Hao, anak ko to. Paano ko hayaang may mangyari sa kanya? Gets ko. Ang ebidensya ng pangangaliwa ng asawa mo, kumpleto na ngayon. Simulan ko na ang legal na proseso. Huwag ka magmadali, paalisin lang natin siya ng walang dala. Parang ang gaan naman para sa kanya. Ikaw. Kuya Hao. Nagamali ako nung nakaan, pasensya na, patawarin mo na ako, please? Kuya Hao, ang tagal mo kasing hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Akala ko ayaw mo na sa akin, ikaw lang ang meron ako. Hindi mo pwedeng iwan ako. Kuya Hao. Si Huking, nawala lang naman ng anak. Kung gusto mo, 2 pa ang ipagbubuntis ko para sa'yo. Kuya Hao. Nakita mo ba, Wuking? Kahit na akusahan mo ako sa pagkamatay ng sanggol sa tiyan mo, ang lalaki mo hindi pa rin makatiis sa tukso ko. Kuya Hao, uwi ka pa pala? Yung pangangaliwa nung nakaraan. Pinatawad niya ako pero ang share sa grupo. Hindi pa rin naililipat sa pangalan ko, nagdududa ako. Pinag-iingatan pa rin niya ako. May paraan ako para makuha mo ang shares. Anong paraan? Yung charity event dati, di ba? Bilang sekretary niya noon. Nakausap ko na hindi bababa sa 10 malaking tao sa industriya. Si Wenzong, interesado talaga sa Wu Group. Sabi nga niya bibilhin, pero hindi pumayag si Wudong. Pwede tayong makipagtulungan sa kanya. Ano naman ang pinagkaiba niya ngayon? Siyempre, magkaiba. May galik siya kay Lao Wudong. Si Wenzong ay isang kolektor ng antigo. Narinig kong gusto niya talaga ang parts ng Yuhochun vest na yun. Kung bibilhin natin yon sa auction sa susunod na buwan, at ibibigay sa kanya. Kuya Hao, alam kong kulang ka sa pondo. Pero pwede mong gamitin ang pera ng kumpanya. Sa huli sa'yo rin naman mapupunta ang kumpanya. Sasabihin ko sa'yo kung paano gawin ito. Talagang matalino ang aking Kir. Kung magtatagumpay ito, pakakasalan na kita agad. Tunay nga hindi nagbabago ang ugali ng aso. Kahit na alisan na ng dumi ay hindi pa rin mabago ang ugali. Kaya ang tanging solusyon ay patayin ang aso. Kumusta ang investigasyon sa loob ng kumpanya?
Nalaman na, ginamit ni Yang Hao ang kanyang posisyon bilang acting vice chairman. Upang nakawin ang 80 milyon, nandito na ang lahat ng ebidensya. Mabuti ituloy ang susunod na hakbang. May iba pa ba? Binilhan ni Yang Hao si Linkir ng malaking apartment. Kakakumpleto lang ngayon ng transfer, ginamit din ang pondo ng kumpanya. Sige, alam ko na maaari ka nang umalis. Opo, 80 milyon, baka 2 peke lang ang mabibili niyan. Sana huwag ninyong bigyan si Tio Weng. matagal na tayong hindi nakita, Wengzong. Wengzong, ako si Yang Hao mula sa Wu Group. Si Yang Hang asawa ng anak na babae ng pamilya Wu. Wengzong, narinig ko na gusto niyo talaga ang bote na ito. Kaya espesyal kong binili ito para sa inyo. Kaya pala kanina, may nagtaasan ng presyo sa auction. Ikaw pala iyon. Talagang may lakas ng loob ang mga kabataan ngayon. Nagtatawanan lang kayo, Wengzong. Dahil gusto niyo ang bote na ito bilang nakababata. Nararapat lamang na ibigay ito sa inyo. Ang galing ng paningin ninyo, ang Yuhochun vest na ito ay pag-aari ng imperial na pamilya ng Ming Dynasty at sinasabing nasa ibang bansa noon. Pagbalik sa bansa ay napunta na agad sa inyo. Maaming kayamanan ng ating bansa ang nasa ibang bansa. Pero ngayon nagdala kayo ng pek para lokohin ako. Parang hindi ninyo ako iginagalang. Peg. Paano naging peki yun, Wengzong? Na, Wengzong, ito ay binili namin sa halagang 80 milyon. 80 milyon hindi man lang mabibili ang isang tunay na bote sa halagang iyon. At sinasabi pa ninyong hindi ito pek. Alam ko na. Alam ko na kung bakit peg ito. Tiyak na si Wuking ang may kagagawa nito. Malamang nakipag-ugnayan na siya sa organizer ng maaga at pinalitan ang pars ng huling Yuhochun ng cake. Tiyak na may pakana si Wuking. Isipin mo, ikaw at ang biyanan ko, pareho kayong mahilig sa antigo. At dati pa kayo, lagi kayong may hidwaan dahil sa mga antigo. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya gusto mong ipaghiganti ang matandang yon? At maninira ka sa akin? Magbibigay ka ng peke sa akin? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Lahat ng ito ay paraan lang ni Wuking. Ginawa niya ito para hindi mapunta sa'yo ang tunay na huling Yuhochun. Kaya pinalitan niya. Wengzong, narinig ko na noong nakaraan. Gustong-gusto mong bilhin ang Wu Corporation, pero dahil may konting alitan kayo ng biyanan ko, ayaw pumayag ni Wuking. Ang pagbili sa Wu Corporation, biro lang yon noon. Ano ang ibig sabihin ng batang babae ng pamilyang Wu? Pinadalhan mo ako ng peke. At gusto mo pang bilhin ko ang Wu Corporation? Tito Weng. Ayoko ibenta sa'yo ang Wu Corporation. Honey, Tito Weng, pasensya na at nahuli ako. May konting bagay na naantala ko. Anong bagay yon na napaka-importante na pinaghintay mo ako? Isang matandang tulad ko ng isang oras? May malaking daga sa kumpanya. At maliit na daga gumamit ng pera ng kumpanya. Buti na lang agad nalaman ng finance, malaking problema sana. Presidente Yang, hindi mo ba alam ito? hindi ko alam, honey. Sino ang gumamit ng pondo ng kumpanya? Nalaman mo na ba? Bihira ka lang magtanong tungkol sa finance ng kumpanya. Pero nalaman ko na. Ito ang aking IE. Link here. May nag-report sa'yo na gumamit ka ng pundo ng kumpanya ng pribado. Dahil malaki ang halaga, kailangan ka naming dalhin para mag-imbestiga. Imposible, walang kinalaman sa akin. Tinanggal na ako sa kumpanya. Kuya Hao. Sagipin mo ako. Honey, kilala mo si Wengzong? Kilala. Mula bata pa ako, pinapanood niya akong lumaki. At ang tatay ko, mahilig lang silang magtaltalan, kaya sa iba, parang hindi sila magkasundo. Pero nang magpakasal tayo, huminto na ako sa mundo nila. Sino ang nagsabi sa'yo? Ako. Wag na. Kilalang kilala ko si Linkir. Simula nang malaman ko ang ginagawa ninyo. Nasira na ang kita niya, natural lang na magplano siya para sa'yo. Oh, he's out the way. Lumabas na ang desisyon ng kumpanya tungkol sa paggamit mo ng pondo. Nagkasundo ang board na tanggalin muna ang proxy position mo. Maliban kung mabawi ang pera, kung hindi. Mahal, mapipilitan kang makulong. Maliban na lang kung, Maliban na lang kung ano. wag na, masyadong mapanganib to.
Ayokong maghirap ka, mahal, sa board. Ipagpapatuloy kong makipag-usap sa kanila. Mahal. Basta maibalik lang ang posisyon ko. Gagawin ko ang lahat kahit ano. Talaga? Naman, kung matanggal ako sa board, paano na ako magmamana ng kumpanya mo ng unti-unti? Halika rito, mahal. Ang paglilipat ko sa'yo ng construction company. Huwag mong sasabihin kanino man. Binigay sa akin yon ng tatay ko noon. Kung malaman niya, pareho tayong magkakaproblema. Huwag kang mag-alala, mahal, gagawin ko ito ng maayos. How? Natatakot ako. Ibaba mo ang kamay mo. Sabi mo, Naririnig mo ba ako? Bilisan mo. Nakahanap na ako ng paraan para punan ang financial gap. Sa loob ng 1 linggo, magiging okay ka. talaga. Ako. Bobo, hindi kita lolokohin, sumunod ka lang dyan. Babalikan kita para ilabas ka. Sige, maghihintay ako. How? Kailangan mong sagipin ako. Kailangan. Mukhang hindi naman mahirap pirmahan ang kontrata ng EA. Nakuha ko agad. Mga matatanda sa Wu Group. Tingnan natin kung paano ninyo ako titigilin. Wudong, may magandang balita. Ginamit nga niyang How ang shell company na binigay mo at pumirma ng kontrata sa J Group. Mabuti, hindi siya nagpahiya. Ang tanga kong asawa. Hindi basta-basta makakakain ng VE ngayon. Tingnan natin kung ilang ngipin ang mabubunot sa'yo. Wudong, ano ang susunod nating gagawin? Maghanda tayo ng victory party para sa kanya. Imbitahan ang lahat sa industriya. Gusto kong maging saksi ang lahat. Sa perpektong pagtatapos ng kanyang buhay. Ah, si Boss Yang pala. Ang galing naman ni Boss Yang. Sa murang edad, nakakuha na ng malaking proyekto. Congratulations, Wudong at Boss Yang. Ang malaking kontrata ng Juhe, napunta kay Boss Yang. Dito sa Jiangcheng, mukhang Wudong at Boss Yang na ang maghahari. Nasa asawa ko ang lahat. Kung wala siya, hindi magiging ganito ang Wushai Group. Kung hindi sa kanyang gabay sa likod, paano ko mapamamahalaan ng maayos ang Wushai? Nga pala, Boss Liao at Boss Zhao. May bagong kumpanya ang asawa ko. Ang kontrata sa Juhi Group, sa bagong kumpanya iyan napirmahan. Sana suportahan ninyo kami sa hinaharap. Magandang pakikipagtulungan. Tunay na modelong mag-asawa. Nagsisimula ng maghanap ng proyekto para kay Boss Yang. Ni Boss Wu, hindi ka talaga nagpapalampas ng pagkakataon. Mahal, lumipat tayo sa harap. Mga ginagalang, ito ay victory party ng Wushai Group. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayon, may sorpresa ako para sa inyong lahat. Mahal, nagtagumpay ako. Ang kontrata ng June Group. Napirmahan ko na. Congratulations, mahal. Sa kontratang ito, wala nang masasabi ang mga matatanda sa board. Sa victory party, ibabalik ko ang posisyon mo. At may sorpresa pa ako. Sorpresa. Baka gusto niyang ibigay sa akin ang lahat ng shares ng Wushai Group. Sa wakas, ako naman. Naku, ng babae. Ganito pala siyang tao. Tingnan ninyo. Huwag nang tumingin, huwag nang tumingin. Hindi ko akalaing ganito siya. Nakakadiri. Ng babae, tapos. Nagnakaw pa ng ari-arya ng Wudong. Hayop na tao. Talagang, Tumahimik. Hayop. Wuping, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabing ibabalik ang posisyon mo ngayon? Hindi mo ba sinabing ibibigay ang lahat ng shares ng grupo? Ito ba ang sorpresa mo? Ito ang sorpresa ko. Nagulat ka ba, Ikaw, Yang Hao? Matagal na kitang tiniis mula nang magtaksil ka. Nakakadiri ka sa paningin ko araw-araw. so matagal mo nang alam na nagtaksil ako. Hindi lang nung araw na isinundo mo ang mga magulang ko. Impossible.
Ang galing namin magtago. Paano mo nalaman? Impossible iyon. Kaya pala pinagbenta mo sa akin ang shares sa kumpanya kay Lao Liu. Plano mo rin yon? Paano yung pagkalaglag? At saka, yung pagkalat ng balita na gusto ni Wenzhong ng J-Pot Spring Days. At yung pagpapakulong kay Kier. Plano mo rin lahat yan? Ikaw. Yung kontrata sa Ju Group. At yung victory party ngayon? Plano mo rin yon? Tama. Ang yabang mo, Manager Yang. Akala mo kaya mong makipagkontrata sa Juhe Group ng ilang daang milyon? Kaya mo ba talaga? Manager Yang, naubusan ng pondo ang Juhe. Tumigil na ang trabaho sa site. Ilang beses nang tumawag ang person in charge. Kahapon lang tayo nagpadala ng pera, di ba? Hindi sumunod sa standards ang unang batch na materials na binili natin. Kaya bumili ulit tayo ng pangalawang batch. Naipit ang pondo sa unang batch. Ipaubayan na lang natin agad ang unang batch. Mababa ang presyo noon. Ngayon, kalahati lang ang mababawi. Kulang na nga ang pondo natin. Kung regular ang presyo, hindi tayo abot sa katapusan ng unang phase. Ano? Manager Yang, may masamang nangyari. May manggagawang nahulog dahil hindi sumunod sa procedure. Nasa ospital siya ngayon, inooperahan. Kanina mo sinabi tumigil na ang trabaho sa site, di ba? Paano nangyari ito? Hindi rin namin alam ang buong detalye. Nagkukumahog na ang lahat ng manggagawa sa harap ng kumpanya. Dumating ang pamilya para humingi ng bayad pinsala. Wala kaming paraan para maimbestigahan ng maayos. Chairman Wu, nasisiyahan ka ba sa mga inayos ko? Magaling. Pagkatapos nito, ikaw na ang bagong Chief of General Office. Salamat, Chairman Wu. Pero ang inutos ko lang sa'yo ay ang pagpapahindo sa trabaho sa site. Yung aksidente sa manggagawa, ano yun? Ako ang nagpakalat ng peking balita sa media. Gusto mo namang tuluyang sirain siya, Chairman Wu. Hindi masama ang dagdag na issue. Manager Yang, ano ang gagawin natin ngayon? Tumigil ka na. Mahal, nalabag ko ang kontrata at may nangyari sa construction site. Tulungan mo ako. Yang Hao, ng babae ka kay Lin Kier. Ito ay pagtataksil sa pag-aasawa. Ikaw at si Lin Kier ay nagplano na lamunin ang group ko. Ito ay kawalang katarungan. Ang taong tulad mo, walang awa at walang katarungan. Paano kita tutulungan? Yang Hao, ngayon ay gusto ko na. Mauna ka sa impyerno. Booking, napakalamig mo. Saan ka na? Tama na. Mula ngayon, ang ating relasyon bilang mag-asawa sa batas ay tapos na. Hindi ako pipirma. Hindi ako maghihiwalay. Wala kang magagawa. Tao. Dalhin sa presinto. Teka, Mahal, alam kong hindi mo ako kayang tiisin. tiyakin mong ibigay lahat ng ebidensya laban sa kanya sa pulis. Hayaan mo silang mag-asawa sa kulungan. Bilang magandang halimbawa, Booking, hindi kita palalampasin. Magdudusa ka rin. natapos na rin ang palabas na ito. Wudong, Attorney, Ren, anong ginagawa mo rito? lumabas na ang hatol kay Yang Hao at Lin Kier. Sa una, hindi naman sila dapat makulong ng matagal. Pero tumanggi silang makipagtulungan sa investigasyon. Nag-away pa sila at nanakit sa loob. Pinagsama-sama ang mga kasalanan habang buhay silang makukulong. Parang sila talaga yan. Mabuti na rin. Hayaan na lang silang mag-enjoy. Sa kulungan sa natitirang buhay nila. Dati, takot ako sa dilim. Lagi akong naghahanap ng kasama. Akala ko, ang ilaw sa kanyang kamay ay sapat para sa buong daan. Pero nang humihip ang hangin, namatay ang ilaw. Ngayon, naintindihan ko na. Ang babae, hindi kailangan ng ilaw ng iba. Kapag tumayo ng matatag ang sarili, siya mismo ang malaking apoy. Anak, ang nanay ang iyong ilaw. Kapag lumingon ka, laging nandito ang ilaw na ito.